Nababahala si Pangulong Bongbong Marcos sa problema sa basura sa buong bansa. Yan daw kasi ang pangunahing dahilan sa malawakang pagbaha. At live mula sa Parañaque, may Express Report si Maricel Halili. Mase, paano daw susolusyonan ng gobyerno itong problema nga sa basura? Nako Ruth, aminado ang pamahalaan na medyo matagal-tagal pa para maipatupad yung naiisip nilang paraan para solusyonan yung problema natin sa basura. Pero bago ko ikwento sa inyo yung pag-inspeksyon ni Pangulong Marcos kaninang umaga sa Pasay at sa Parañaque, bibigyan ko muna kayo ng update kung ng sitwasyon dito sa Baclaran River. Alam mo sa ngayon, Ruth, hindi na operate ng MMDA etong kanilang garbage skimmer dahil low tide na ngayon. Ito pala kasing garbage skimmer nila, pwede lang gamitin para sa isang malawakang hakot kapag ka high tide. So dahil hindi nga magamit yan for now, dahil low tide, manual yung labor na ginagawa ng ating mga personnel sa LGU at sa MMDA. Makikita natin talaga lumusong sila dito sa tubig para mano-manong tanggalin yung mga basura dito. At ang pwede na lamang gumana ay yung backhoe. Yung backhoe yung ginagamit nila panghakot ng basura. Di pa nila matansya kung hanggang kailan gagawin yung paghahakot ng basura dito. Pero nung makausap natin kanina ang DPWH, sinabi nila na mula kagabi hanggang kaninang umaga, nasa more or less 16 na dump truck na yung kanilang nahatak na basura. But for sure, nadagdagan yan ngayon. Kailangan lang nilang itigil pansamantala yung ilang mga equipment dahil masyado nang mababaw yung tubig. Pero nakikita natin, every now and then, paulan pa rin ang paulan dito sa may Baclaran River. So, every time na umuulan, kahit daw nalilinis nila, may madadagdag pa rin daw na basura. Pero maikwento ko rin sa inyo, Ruth, yung kaninang pag-inspeksyon ni Pangulong Marcos kanina doon sa may Jokno pumping station. Tapos dumaan din siya dito sa may Baclaran River, dito sa Parañaque para tingnan. Ang sabi ni Pangulong Marcos, critical yung problema natin pagdating sa basura pero hindi pa raw ito maituturing na krisis. Tinanong siya kanina kung panahon na ba para magpatupad o magkaroon tayo ng mas mahigpit na penalty o parusa doon sa mga pasaway at hindi sumusunod doon sa proper garbage disposal because obviously malaki yung problema natin ngayon sa basura. Pero ang tugon dyan ni Pangulong Marcos, baliwala yung pag-i-impose ng mga ganyang parusa kung hindi naman mabibigyan ng maayos na facility na tapunan ng basura ang mga tao. So kailangan daw munang i-prioritize yung pagkakaroon ng simpleng trash can, simpleng lalagyan ng mga basura kung saan pwedeng dalhin ng mga tao yung kani-kanilang mga basura. Gano'n naman daw kasi yung nangyayari sa Japan. Kaya naman daw na itatapon ng maayos yung kanilang mga garbage. Pero ang nakikita ni Secretary Vince Dizon, gayon din sina Secretary Janet Garin and of course ni Pangulong Marcos, drastic measure yung kailangan gawin para masolusyonan ito. Isa dun sa mga tinitingnan nilang solusyon ay ang pagpapatupad ng Waste to Energy program. Ang paliwanag sa atin dyan ni Energy Secretary Garin, ang Waste to Energy program daw, kung halimbawa dito daw sa Metro Manila, nasa 9,000 tons ng basura yung nakukolekta kada araw, pwede raw yung i-convert sa 200 megawatts ng kuryente. Kaya malaking tulong yan. Ang siste, napakahabang panahon pa ng kailangan bago maipatupad yan. Tansya nga, baka nga abutin daw ng 2 taon. Pero pakinggan muna natin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos kanina. Yeah, it certainly is. Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Dito sa Parañaque, Ruth, yung mga basura dito galing sa Manila Bay at sa iba't ibang mga kalapit na mga cities at mga lugar dito sa Metro Manila. Pero doon sa Pasay, ang napansin natin doon, pare-pareho yung basura. Tingin ng mga taga-DPWH, baka karamihan yun galing doon sa may tulhayahan, yung mga nagpapabreed ng tahong. Kasi karamihan doon yung mga malalaking bote ng mineral water at saka styrofoam na ginagamit talaga pampalutang ng mga mangingisda. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Parañaque. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.